Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 1 hanggang 5. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Karunungan at kayamanan ni Solomon, pagtatayo ng templo, pagdadala ng kaban ng tipan. Ikalawang mga Kronika, ikaunang kabanata, binigyan ng karunungan si Solomon. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David, sapagkat pinagpapala siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala sa libo-libo at sa daan-daan, ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon, sa toldang tipanan na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. Ngunit wala roon ang kaban ng tipan sapagkat ito'y kinuha ni David sa lungsod ng Jearim at dinala sa Jerusalem, sa toldang itinayo niya roon. Ang nasa Gibeon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hur. Pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng toldang tipanan. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo." Sumagot si Solomon, "Napakabuti ninyo sa aking amang si David, at ngayoy ginawa ninyo akong hari kahalili niya. Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito?" Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ng iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Pinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo, at hindi lamang iyan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Pagkatapos sumamba sa Gibeya, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya'y naghari sa Israel. Ang kayamanan at kapangyarihan ni Solomon. Nagtatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400 karwahe at 12 mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato, at ang kahoy na sedar ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga burol. Ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Silisia na binibili ng kanyang mga tagapamili. Bumibili rin siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pilak ang isa, at sa 150 pirasong pilak naman ang isang kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Heteo at mga Arameyo. Ikalawang mga Kronika, ikalawang kabanata, paghahanda sa pagtatayo ng templo. Nagpasya si Solomon na magtayo ng templo na kung saan ay sasambahin si Yahweh, at ng palasyo para sa kanyang sarili. Naglagay si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan, 70,000 tagahakot at 3,600 tagapamahala. Pagkatapos ay sumulat siya kay Haring Hiram ng Tiro na ganito ang sinasabi, "Kung paano ninyo pinakitunguhan ang aking amang si David at pinadalhan ninyo ng mga kahoy na sedar na ginamit niya sa pagtatayo ng kanyang palasyo, gayon din po sana ang gawin ninyo sa akin. Ngayon po'y magtatayo ako ng isang templo na kung saan ay sasambahin ang aking Diyos na si Yahweh. Magiging banal na lugar iyon para sa kanya bilang dakong sunugan ng insenso at pag-aalaya ng tinapay at handog na susunugin sa umaga, sa hapon, sa araw ng pamamahinga, sa pista ng bagong buwan at sa mga takdang kapistahan ni Yahweh na aming Diyos.
sapagkat ito'y utos sa Israel magpakailanman. Malaki ang templong ipatatayo ko sapagkat mas dakila ang aming Diyos kaysa alinmang Diyos. Ngunit sino nga ba ang makakapagpatayo ng isang templong maaring tirahan niya, gayong maging sa kataas-taasang langit ay hindi siya magkasya? At sino naman ako upang ipagtayo siya ng templo? Ang ipatatayo ko'y isa lamang templong mapagsusunugan ng mga handog sa harap niya. Kaya kung maaari, padala ninyo ako ng isang taong mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso at bakal, sanay humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul, at mahusay din naman sa pag-ukit. Siya ang mamamahala sa aking mga manggagawa rito sa Huda at sa Jerusalem, sa mga tauhang inihanda ng aking amang si David. Padalhan din ninyo ako ng mga kahoy na sedar, sipres at algum na galing sa Lebanon. Alam kong bihasa ang mga tauhan ninyo sa pagputol ng kahoy sa Lebanon. Magpapadala ako ng aking mga tauhan upang tumulong. Maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki at kahanga-hanga ang templong aking ipatatayo. Ako ang bahala sa pagkain ng inyong mga tauhang magpuputol ng kahoy. Bibigyan ko sila ng 20,000 malalaking sisidlan na puno ng trigo, 20,000 malalaking sisidlan na puno ng sebada, 2,000 malalaking sisidlan na puno ng alak, at 2,000 malalaking sisidlan na puno ng langis. Ganito naman ang sagot ni Haring Hiram. Dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan, kayo ang ginawa niyang hari. Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng isang anak na matalino, may karunungan at kaalaman, na siyang magtatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. At ngayon, papupuntahin ko sa inyo si Huram, isang taong matalino at mahusay sa lahat ng trabaho. Ang ina niya'y mula sa lipi ni Dan, taga-Tiro naman ang kanyang ama. Isa siyang mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy. Sanay siyang gumawa ng mga kagamitang bato o kahoy man. Bihasa siyang humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul at ng linong mamahalin. Magaling din siyang umukit ng anumang uri ng disenyong ipapagawa sa kanya. Kaya niyang gawin ang anumang iutos ninyo sa kanya, kasama ng mga manggagawa ninyo at ng inyong mahal na amang si David. Kaya ipadala na ninyo rito ang trigo, sebada, langis at alak na inyong ipinangako. At magpapaputol na kami ng lahat ng kahoy na kailangan ninyo. Mula sa Lebanon ay palulutangin namin sa dagat ang mga kahoy hanggang Hopa. Buhat naman doon ay kayo na ang magpahakot patungo diyan sa Jerusalem. Ipinakuha ni Solomon ang bilang ng lahat ng dayuhan sa Israel tulad ng ginawa ni David. At ang nabilang nila ay 153,600 dayuhan. Inatasan niya ang 70,000 sa paghahakot at ang 80,000 sa pagtitibag ng bato sa bundok. Ang 3,600 naman ay ginawa niyang tagapamahala ng mga manggagawa. Ikalawang mga kronika, 3 kabanata, ang templo sa Jerusalem. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moraya, sa giikan ng Jebuseyong si Ornan. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Sinimulan niya ang pagtatayo noong 2 buwan ng 4 na taon ng kanyang paghahari. Ito ang sukat ng templo sa Jerusalem. 27 metro ang haba at 9 metro ang luwang ayon sa matandang sukatan. Ang haba ng portiko sa dakong harap ng templo ay 9 metro, kapantay ng luwang ng templo, at 54 naman ang taas. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Ang bulwagan ay pinatakpan ni Solomon ng mga tablang sipres. Pagkatapos pinabalutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan ng disenyo ng mga punong palma at kadena. Pinalamutian pa niya ito ng magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parvaim. Binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at ang mga dingding ng templo. Pinaukitan pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng kerubin.
Ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 na metro, kapantay ng luwang ng templo, at 9 na metro ang luwang. Binalot din niya ito ng lantay na ginto na umabot sa 21,000 kilo at 20 onsa naman ang ginto na ginamit sa paggawa ng mga pako. Binalot din ng ginto ang mga dingding ng mga silid sa itaas. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kirubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. 9 na metro ang kabuoang haba ng mga pakpak ng 2 kirubin, 2.5 metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kirubin ay abot sa dingding at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng ikalawang kirubin. Gayon din naman ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na 2.5 metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 na metro. Nakatayo ang mga rebultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Ang ginamit na tabing ay mga telang hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at mamahaling lino. Pinabordahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Ang dalawang haliging tanso. Sa harap ng templo, nagtayo siya ng dalawang haligi na 16 na metro ang taas. At ang taas naman ng pinagkakabitan nito sa itaas ay 2.5 metro. Nagpagawa siya ng mga kadena at isinabit iyon na parang kwintas sa ibabaw ng mga haligi at ikinabit sa mga kadena ang sandaang bunga ng granadang yari sa tanso. Itinayo niya sa magkabilang tagiliran ng pasukan ng templo. Ang nasa kanan ay tinawag na Hakin at ang nasa kaliwa ay tinawag na Boaz. Ikalawang mga kronika, ikaapat na kabanata, mga kasangkapan sa bulwagan ng templo. Gumawa siya ng isang altar na tanso na 9 na metro ang haba, 9 na metro din ang luwang, at 4.5 metro ang taas. Gumawa rin siya ng malaking ipunan ng tubig na yari sa tanso. Ito'y isang malaking kawa, 4.5 metro ang luwang ng labi, 2.5 metro naman ang lalim, at 13.5 metro ang sukat pabilog. Sa gilid nito ay may palamuting hugis toro na nakapaikot, 10 sa bawat 4.5 metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng dalawa na hinulma kasama ang kawa. Ang patungan ng lalagyang ito ay 12 torong magkakatalikod, 3 sa hilaga, 3 sa timog, 3 sa kanluran at 3 sa silangan. 3 pulgada ang kapal ng kawa at ang labi nito'y hugis kopa, parang bulaklak na liryo. Maaring maglaman ito ng 3,000 baldeng tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 palangganang hugasan, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Doon nililinis ang mga handog na susunugin at sa malaking kawa naman naguhugas ang mga pari. Gumawa rin siya ng 10 ilawang ginto, katulad ng ipinagawa ni Yahweh kay Moises. Ipinalagay niya ang mga ilawang ito sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Katapos nagpagawa siya ng 10 hapag at ipinalagay rin sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa gawing kaliwa. Nagpagawa rin siya ng 100 mangkok na ginto. Gumawa rin siya ng bulwagan ng mga pari at ng bulwagang malaki, pati ng mga pinto nito. Ang mga pintong ito ay binalot niya ng tanso. Inilagay niya ang malaking kawa sa gawing kanan sa dakong timog silangang sulok ng templo. Gumawa rin si Huram ng mga lalagyan ng abo, mga pala at mga kalderong sahuran ng dugo. Tinapos nga ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Diyos. Ang dalawang haliging tanso, ang hugis mangkok na nasa itaas ng mga haligi, at ang dalawang hanay ng palamuti na parang lambat na nakapaligid dito. Ang 400 granadang tanso, na dalawang hanay ang pagkakabit sa mga palamuting hugis mangkok sa itaas ng mga haligi. Ang 10 palanggana at ang 10 patungan ng mga ito. Ang malaking kawang tanso at ang 12 rebultong toro na kinapapatungan nito.
ang mga lalagyan ng abo, mga pala, at mga pantusok at iba pang kasangkapan. Ang mga kasangkapang ito na yari lahat sa makinis na tanso ay ginawa ni Huram para sa templo ni Yahweh ayon sa utos ni Haring Solomon. Ipinahulma ng hari ang lahat ng ito sa kapatagan ng Hordan, sa pagitan ng Sukot at Zereda. Sa dami ng mga kagamitang ito na ipinagawa ni Solomon, hindi na matiyak ang kabuang timbang ng ginamit na tanso. Ipinagawa rin ni Solomon ang mga kasangkapan sa loob ng templo ng Diyos, ang altar na ginto, ang mga mesa para sa tinapay na handog, ang mga ilawang lantay na ginto, pati ang mga ilawang dapat sindihan sa harap ng dakong kabanal-banalan ayon sa kautusan. Ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at ang mga sipit na pawang gintong lantay, ang mga pampatay ng ilaw, mga palanggana, mga lalagyan ng insenso at mga lalagyan ng baga ay pawang lantay na ginto, pati ang mga pinto ng templo at ng dakong kabanal-banalan ay balot din ng ginto. Ikalawang mga kronika, ikalimang kabanata. Dinala sa templo ang kaban ng tipan. Nang matapos na ang lahat ng ipinagawa ni Solomon para sa templo, ipinasok niya sa kabangyaman ng templo ang lahat ng bagay na inilaan para dito ng kanyang amang si David, ginto, pilak, mga lalagyan at iba pang kagamitan. Pinulong ni Solomon sa Jerusalem ang matatandang pinuno ng Israel, ang lahat ng pinuno ng mga lipi, at ng mga angkan upang kunin sa Zion sa lungsod ni David ang kaban ng tipan. Kaya't nagtipon-tipon ang kalalakihan ng Israel noong ikapitong buwan, pista ng mga tolda. Pagdating ng pinuno ng Israel, binuhat ng mga Levita ang kaban ng tipan at dinala sa templo. Ipinasok din ng mga pari at ng mga Levita ang toldang tipanan, pati ang mga banal na kagamitan nito sa loob ng templo. Pagkatapos si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagkakatipon sa harap ng kaban ay naghandog ng mga baka at mga tupa na sa dami ay hindi na mabilang. At ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan. Inilagay nila ito sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaba ng tipan at ang mga pasanan nito. Ang mga pasanan ay lampas sa magkabilang dulo ng kaban at nakikita ito mula sa dakong kabanal-banalan, ngunit hindi ito nakikita sa labas. Ganito pa rin ang ayos ng lahat ng iyon hanggang ngayon. Walang laman ang kaban kundi ang 2 tapyas ng batong inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Sinai. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa Ehipto. Ang kaluwalhatian ni Yahweh. Ang lahat ng paring naroon, kahit na iba't ibang pangkat, ay naghanda ng kani-kanilang sarili sa paglilingkod. At paglabas nila mula sa templo, nakatayo naman sa gawing silangan ng altar ang mga awit na Levita, sina Asaph, Heman at Jedutun, kasama ang kanilang mga anak at mga kapatid. Nakadamit sila ng mga mamahaling lino at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira, kasaliw ng mga trumpeta na hinihipa ng 120 pari. Ang mga umiihip ng trumpeta at ang mga awit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Sa saliw ng mga trumpeta, pompyang at iba pang mga instrumento ay inaawit nila ang ganito: Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At ang templo, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. Kaya't ang mga pari hindi nakatagal sa loob upang maglingkod. Napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang buong templo.